Hello everyone! Welcome to Mouse Keys channel, ang channel kung saan pinag-uusapan natin all about personal finance and mental health awareness. Okay? So, as always, take your own research and do your own, take your own risk and do your own research kapag nakikinig kayo sa akin or kahit kaninong personal finance advocates somewhere out there. Alright, pasensya na. At medyo ang audio ko ay hindi maganda at hindi ko mahanap ang aking mic. So, hahanapin ko pa muna siya. Gusto ko lang talaga mag-vlog ngayon kasi meron akong gustong i-discuss. And that is all about, ano nga ba mas mahalaga? Net income or net worth. Okay? So, marami ang hindi nakakaalam na for me, mas nagugustuhan ko na ang iti-take consider natin when we are talking about our finances would be our net worth. Kasi yun na yung difference ng ating assets and liabilities. Sa broader aspect, masasabi natin na halimbawa lang, ang worth ng asset mo, ano nga ba yung mga asset na yun? Like bahay, lupa, cash, savings, investment, or anything na maihihilera mo dun sa aspeto na parang pag-aari mo. And pag minus mo dun, yung tinatawag ng mga liabilities, yun yung mga utang, mortgages, loans, credit card na mga utang, or something like that, be it bad or good debt, yun yung tinatawag natin na net worth mo. Okay? So, mahalaga, don't take me wrong, mahalaga ang net income dahil yun yung pinaka-foundation talaga. So, habang lumalaki yung mga gastos mo and tumatanda ka, of course, kailangan yung net income mo ay umaangat para makabili ka ng bahay, para makabili ka or makapag-ipon ka ng savings, para makapag-invest ka. So, that is important. Pero kung walang natitira doon, or something na kaya mong i-keep, like yung net worth, medyo parang magkakaroon tayo ng problema. Dahil yun, for me, yun ang talagang mahalaga. So, halimbawa, as I was saying a while ago, sa bigger picture, kung may bahay ka, let's just say, ang asset mo is all about 3 million or something. All in all na yan, ito yung broader picture. Kung ang asset mo is worth 3 million, and pero ang liability mo naman ay mas mahigit doon, like 3.5 million, just to be conservative. So, ang net income, or rather, ang net worth mo ay negative. That would be negative 500,000 na kailangan mo pang ayusin para maging positive ka. Compared dun sa same example, sa broader picture, 3 million, okay, yung net asset mo, or rather, net asset mo 3 million, pero ang utang mo lang ay, pagpalagay natin is 500,000 lang. So, i-minus mo yung dalawang yun, asset mo is 3 million, tapos 500,000 yung utang mo na kailangan mong bayaran or obligation mo. So, that would give you a positive net worth of 2.5 million. Okay? So, ibig sabihin, parehas ng mga assets, ng amount ng asset, pero magkaiba yung amount na natitira sa'yo. Which is, syempre, no-brainer, kailangan pa bang explain na mas maganda talaga kapag positive siya. Okay, so sa smaller picture, kanina big picture yun, diba? Gawin natin monthly. Alright? So, halimbawa na lang, net income. Ang pumapasok sa'yo ay, let's take employee A. Yan, employee A. Si employee A ay kumikita ng 100,000 pesos. Okay? Pero, within that month, ang natitira lang sa kanya dahil pag halu-haluin mo lahat ng mga expenses, lahat ng mga liabilities niya or what, ay 90,000. Magpalagay natin. So, ang natitira lang sa kanya every month para maging savings or kung ano man ang gagawin niya ay
10,000 pesos. Okay, yan si employee A. Ang net worth niya within that particular month, smaller picture tayo kasi kanina, bigger picture, ay 10,000. Ngayon, pupunta tayo kay employee B na kumikita lamang ng 60,000 pesos. Okay. For some reason, magaling mag-budget si person B or si employee B. Hindi ko alam kung anong mga financial decision ang kinuha niya, pero for some reason, ang liabilities lang niya at ang expenses lang niya sa isang buwan ay pumapatak lamang na 20,000. Yun lang, liabilities niya and expenses niya. Or, sige, gawin na nating 30,000. Yan, yung mga liabilities and expenses niya, medyo makatotohanan. So, 60,000 minus 30,000. Ang natitira kay person B every month ay 30,000. Diba? Ang ginawa sa math. Pag minus mo, 30,000 si person B. Alright? Which is mas mababa ang sahod di hamak kay person A. Okay. So, magkaiba silang tao and magkaiba sila ng atake sa kung paano paghawak ng kanilang personal finance or ng kanila pananalapi. Pero, mas malaki ang na itatabi or na isusubi ni person B na mas maliit ang sweldo. So, you will see there na mas mahalaga, at least for me, mas mahalaga talaga na i-take into consideration yung net worth mo. Kasi yun talaga ang bagay na masasabi mo na safe ka. Kasi may natitira sa'yo, mas meron kang nagagawa dun sa pera na nakikip mo, instead na lahat ay nauubos dahil sa dami ng iyong responsibilities or iyong loan. Okay? Hindi ko sinasabi na lahat ng ganun, kasi baka nga naman yung binabayaran nila is sobrang ganda talaga, or in the future, yung liability na yun, in the future, makukuha nila, like bahay or what, diba? Pero I'm just saying na you have to take into consideration that part. Kasi marami yung nagkakamali, or hindi mo nagkakamali, ang misconception na, okay naman yan, kasi ang sahod ko naman 200,000 per month eh. So, malaki naman yung sahod ko. What if mawalan ka ng trabaho? Diba? So, yun yung parang isang bagay na dapat talagang tinitignan natin, diba? So, ayun, for me, and if you are also not yet into checking your personal finance standing, might as well check that. Magkano ba net worth ko every month? Magkano ba yung natitira ko? Asset minus, or asset income, or yung pera na pumapasok sa akin, minus mo lahat ng expenses at liabilities. Baka magulat ka, positive na positive pala, may natitira ka pa pala na ganitong amount. Pero saan napupunta to? May natitira pa pala akong 50,000, something like that. Pero bakit parang hindi ako nakakaipon? So, yun ang kailangan mong tingnan. Yun din ang dahilan kung bakit mo kailangan i-record or alamin kung ano yung napupuntahan ng mga pera mo. Kasi kung meron ka pala natitira na 50,000 pesos, i-minus mo yung asset mo sa yung liabilities mo per month, so kailangan mo mag-adjust. Kailangan mo tignan kung saan napupunta yan. Kung naman, sa kabilang banda, nakita mo na, shucks, wala pala natitira sa akin, negative pala ako. Kaya pala ako nagkakanda utang-utang. Diba? Dahil every month, kahit ang sahod ko ay 150,000 pesos, bili naman ako ng bili ng kape. O kaya lunch out naman ako ng lunch out. O kaya kung ano-anong binibili ko na hindi naman pala ito kailangan. So, might as well check on that one, alright? So, yun yung dahilan kung bakit mahalaga na tinitignan mo yung net worth mo every month para makita mo yung standing mo at para may i-adjust mo yung mga bagay na dapat na i-adjust para mas lalo ka pang makapag-ipon at in the long run, meron ka palang marirealize mo pala na meron ka palang pang-invest. So, that's it for me right now. Hope you learned something and kung sakali man, makikisuyo sana ako na please subscribe to my channel. Shout out dun sa mga nagsusubscribe and dun sa mga nagko-comment. Thank you so much dahil pinapanood niyo ako. And kung meron kayong topic na
gusto ninyo na itakal ko, please comment down below. And anything na gusto nyo sabihin sa akin, I will be willing to read that one out and consider that on my next vlogs. Okay? So yeah, please subscribe to my channel. This is Mauski, and on our next vlog, I will be tackling something naman about mental health awareness. Okay? Probably. Alright, okay. Bye-bye. Take care, everyone.